So guys, good morning. Ngayon, mag-aasikaso pa lang ako kasi pupunta kami ng Kabuyabayan sa Bigaa. May pupuntahan tayong isang lola na si Lola Dolores Caringal Briones, kasulukuyang 87 years old, upang ating mabisita at makapanayam sa karanasan niya noong siya ay bata pa nung mga pumunta ang mga Hapon dito sa Pilipinas noong ikalawang digmaang pandaigdig. So tara, samahan niyo ako guys. Ngayon po, tatanungin na po natin si Lola about po sa kanyang background about po nung Japanese occupation nung ikalawang digmaang pandaigdig. Una-una po Lola, ano po pangalan niyo? Dolores Caringal Briones, Ilang taon na po kayo? 87. Ay, sorry po. Ilang taon po kayo nung naranasan niyo po yung panahon na pumunta yung mga Hapon po dito sa Pilipinas? Ako yung sa mga kay 1932. Ano po ba yung yung mga ginawa niyo po tuwing po nakakita kayo ng mga Hapon? Aba, pagkagabi, ang alam ko ay ang mga Hapon nagbabahay-bahay. Pero galabahan, tumutupo sila. Tumataw po. Hindi mo namin binubok pa. Yun. Wala naman kami. Marami sa amin bakoys yung mga taga-tanawa. Mga taga-tanawa. Taga-tanaw po yung mga kasama niyo po. Bakoy sa amin. May mga specific po ba kayong insidente na talagang kinabahan o natakot kayo ng husto dahil sa pagtago? Wala. Wala na. Sa tuwing po nakakita kayo ng mga Hapon, paano po nakaka-apekto sa inyo ang pagkuha nila ng palay at iba pang pananim? Nagugutom po ba kayo noon o hirap sa pagkain? Basta ang nakikita ko lang sa ibang bahay. Halimbawa, meron silang bigas na nasa sako. Yun, ang kinukuha ng Hapon, yun ang nakikita ko. Kung ano kayo mga makuha nila kinukuha nila? Kinukuha ng Hapon. Yun ang nakikita ko. Ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging bata sa panahon ng pumunta ng mga Hapon para po sa inyo? Ayos naman ka. Ayos ka. Wala naman po kayo ng problema kundi po magtago lang. Wala. Walang matasabi si Baby. Akala ang gabi, yung kasi makakala pa kami, naglalaro. Naalala niyo po ba kung ilang taon po kayo nung nangyari po yung pagpunta ng mga Hapon sa Ay, ako ito kung makinig yung 30-80. Ay, nung panong Hapon, 19, Buti na ako. Pasasabi na sa akin, pagkalang hilit na kong 30, madami pa kayo mo. Sa araw ito, kami na agad.
tuwing po nakakita kayo ng mga hapon, saan po ba kayo nagtatago? Kasama niyo po ba yung mga kapitbahay niyo kaya pamilya niyo? Hindi. Basta kami nasa sa bahay. Basta halimbawa ang hapon. Mababait naman eh. Hindi naman magulo eh. Hindi naman po sila Hindi naman sila magulo. Hindi. Basta ang matatandaan ko lang. Pagkagabi, tumutaw po sila. Ito po. Nagtaw po sa mga bahay. Hindi mo namin bilog. Andun po kayo nagtatago sa... Saan po yung building po ba o mga... Sa lupa, bukay yun. Bukay, malaki yan. Kaya baka ganito kalaki eh. Pero may hagdan din yun. May hagdan. Hindi na walang swerte eh. Andun po kayo nagtatago. Marami po ba kayong taong mga nagtatago dun sa shelter na sa lupa? Kami lang ang family. Kayo lang din po yung nag-ukay. Oo, mga balay. Mga tatay. Gumawa sila ng shelter. Para ibig sabihin kung nagre-rate ang mga aeroplano. Doon po sa shelter. Kapag po nakakita kayo ng mga dumadang aeroplano, nagtatago po kayo? Hindi naman. Kaya dito po sa papunta, ano po ang gusto ninyong ipaalala sa mga kabataan ngayon tungkol sa panahong iyon at sa kahalagahan ng kapayapaan? Aba, ang masasabi ko, malinis kasi nung matatanda ng araw, basta pag-isip ng matatanda ng araw ko, malinis, at saka magalang, basta malinis, magalang. Bali po, nung panahon na po yun, hindi po ganun ka sobrang hirap nung naranasan pumunta yung mga po. Hindi ko naranasan yung hirap talaga. Kasi madalang pa, parang madalang pa ang nila eh. Madalang ang bata. Madalang pa tao. Bali, yun na lang po yung tanong namin sa ngayon. Maraming salamat po, Lola Dolores. Dolores Caringal Briones. Maraming salamat po, Lola. Hello guys, balikan lang natin yung kwentong ibinahagi sa atin ni Lola Dolores. Ang aralan na pulot ko dito ay ang aking pagtingin sa mga Hapon during Japanese occupation. Kasi sa pagkakaalam ko, ang mga Hapon ay mga masasamang tao, mga nandurukot ng tao, especially mga babae, kumukuha ng mga bagay, mga pagkain, kung ano pa yung mga pwede nilang kunin sa nakikita nila. Tapos, ngayon, sa kwento ni Lola Dolores, ang mga Hapon naman daw ay hindi naman daw talagang nandurukot ng tao base sa kanyang naranasan. Ang ginagawa lang nito ay kumukuha ng mga palay nila, tapos tuwing gabi nagtotopo. Pero hindi ibig sabihin nun ay mga mababait ang Hapon. Natatakot pa rin daw sila sa mga Hapon na ito, kaya sila, pamilya nila, o mga magulang ni Lola Dolores ay nagukay upang gumawa ng shelter. At ang shelter na to ay gawa sa lupa lang na hinukay at nilagyan lang ng bubong
para doon sila magtago. May mga nakasama daw sila, base sa kwento ni Lola, may mga nakasama sila mga taga Tanawan, Batangas. At dahil dito, hindi ko malilimutan ang ibinahaging kwento sa atin ni Lola Dolores at lalo na nagkaroon ako ng karagdagang kaalaman sa ating Philippine history during Japanese occupation. Ayun lang at sana may natutunan kayo sa aming ginawang vlog. Maraming salamat! Ito ang aking reflection sa OBE Reading in Philippine History. Ang pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas mula 1942 hanggang 1945 ay isang madilim at masakit na kabanata sa ating kasaysayan. Sa panahong ito, ang bansa ay nakaranas ng matinding pagdurusa, takot at karahasan. Maraming mga Pilipino ang pinatay, pinahirapan o pinilit na magtrabaho habang ang iba ay nabubuhay sa patuloy na takot ng mga pagsalakay sa himpapawid at mga abuso ng mga militar. Ang mga mapagkukunan ay kakaunti, ang pagkain ay rasyonado, at ang buhay ay naging isang pang-araw-araw na pakikibaka para sa kaligtasan. Ang pinaka nagulat ako ay ang katapangan at katatagan ng ating mga kababayan sa kabila ng malupit na kalagayan. Maraming Pilipino ang lumaban sa pamamagitan ng pakikidigma at mga kilusang panglaban sa lihim. Ang iba naman ay tumulong na protektahan ang mga kababayan at isinapanganib ang kanilang sariling buhay para itago ang mga hinahabol ng mga puwersang Hapones. Ipinaalala sa akin ng mga ito ang kahalagahan ng kalayaan at mga sakripisyo na ginawa ng nauna sa atin. Pinakita ng pananakop kung gaano tayo kalakas at nagkakaisa sa panahon ng kagipitan. Tungkulin nating igalang ang kanilang pamana sa pamamagitan ng pananatili ng kapayapaan, paninindigan laban sa kawalang katarungan. Magandang araw po, ako nga pala si Jero Terang Sabinoha, isa sa ka-group ni Mr. Garais para interviewin si Nanay. Base po sa interview namin kay Nanay, nung panahon po ng Hapon, sila daw po ay naghuhukay, o palagi nating yung kanila pong nanay or tatay, ay naghuhukay ng parang shelter sa ilalim ng lupa para in case na magkaroon nga po ng gera is dun sila magtatago para sila po ay safe. And sabi din daw po doon is hindi naman daw po lahat ng Hapon is masama or nangaabuso. Meron naman daw pong mababait or hindi ganun ka sa mga tao. Ngayon nga lang po, tuwing gabi sila po ay kumakatok sa mga bahay-bahay nung humihingi ng bigas or mga pagkain. And dati naman doon din po, sabi ni Nanay is yung mga kabataan daw po dati is masunurin at hindi bastos. And yun po ang mga sabi po ni Nanay. Salamat po.